Hello mga kadap, welcome to DreamTech PH. For this video, pag-uusapan natin ang newest release ni Vivo. Ito ay ang Vivo Y18. So ano pa hinihintay natin mga kadap? Let's go! Unahin na natin ang kanyang design. Isa ito sa pinakamaganda at pinakamalinis na design sa ganitong presyo na maikukumpara ang design or itsura nito sa kanyang Big Brothers na B30 series. Hindi din fingerprint magnet ang likod nito, naka-box type design at napaka-premium na din ang itsura. Meron din tayo na 2 available colors na pagpipilian. Ito ang Wave Aqua at Mocha Brown. Dito sa right side makikita natin ang power button na nagsisilbi na rin na fingerprint scanner. Ito ang up and down buttons. Sa kabilang side naman ay ang SIM card tray nito na good news dahil meron na tayo dito na 3 card slots, dalawa for SIM cards at isa for SD card slot. Sa taas naman nito ay dito natin makikita ang kanyang speaker na sa tingin ko na mas maganda na nandito nilagay dahil mas maririnig natin ng klaro dahil mas malapit kumpara kung nasa baba ito. Kung kayo din yung tao na gusto pa rin na may headphone jack ang smartphone or mga smartphone nyo, tiyak na matutuwa kayo dahil meron pa rin tayo na jack para sa traditional earphones natin. At charger port na syempre naka Type-C na. Isa pang good news ay naka IP54 water and dust resistant. So no worries na mawisikan ito ng tubig na ikakasira nito. Sunod ang kanyang display na naka 6.56 inch 720p IPS LCD. 90Hz na ang kanyang refresh rate and then 269 ppi with 840 peak of brightness. Meron na din ito na 83% NTSC color saturation pero hindi pa tayo supported ng color gamut and local peak of brightness. In terms of display for the price is mataas ang peak brightness nito and good thing lalo na kung ginagamit natin to in direct sunlight. Nakulangan lang talaga ako sa screen resolution nito. Okay na sana kung ginawa nila itong 1080p ang resolution for better viewing angle. Pero wala nambitin pa si Vivo. Sa performance, ito ay powered na ng MediaTek G85 processor, Android 14 out of the box. May 2 available variants. Ito yung 8GB of RAM na LPDDR4X na plus 128GB na storage for the price of 6,499 pesos. At 8GB of RAM plus 256GB na internal storage naman para sa price na 7,999 pesos. Para sa presyo nito, makaturungan naman ang processor ng MediaTek G85. Don't expect too much, syempre considered ito na entry-level smartphone. At kung ibe-benchmark natin ay umabot naman siya ng 270k bench scores na playable naman sa Candy Crush, Plants vs Zombies, Subway Surfer, ML, Call of Duty at other games na intense ang graphical settings. At kung social media naman ang purpose natin sa device na ito, matik hindi pagpapawisan ito, maning-mani lang niya patakbuhin ang mga applications na ganyan. Kung possible na ipanglalaro natin ito, mas mai-enjoy o masusulit natin ang paglalaro dito dahil sa 5,000 mAh battery nito na typical na 1-day battery. If casual lang ang paggamit natin, bukod doon ay capable na din ito ng 15 watts fast charging. Not super fast but consider na. Pero bad news para sa mga naghahanap ng adapter kasi katulad kay Y03 ay wala na din tayo na adapter out of the box. Swerte na lang natin if ang store na nabilhan natin ay magpo-provide o magpi-freebies ng adapter na pwede natin magamit at mas swerte kung capable ito ng 15 watts fast charging. At last, wag natin pag-usapan ng camera. Meron na itong rear dual camera sensor na naka 50 megapixel plus 0.08 megapixel for portrait shots at 8 megapixel naman sa front camera. For my own opinion, expect natin na wala tayong aasahan sa camera nito. Syempre, entry level phone to. Pero good naman ang kulay lalo na kung nagtitake tayo ng picture in broad daylight. Very useful kung baga. But if gagamitin natin to during night, wala na, tapos na ang boxing dahil panigurado hindi maganda yung makukuha natin na photo dito. Sa front camera naman ay approve tayo dito dahil nakakapogi, wala akong sample shot but try nyo na lang sa mga malalapit na official store na malapit sa inyo para makita nyo ng personal ang camera ni Vivo Y18.
So I think that's it. If nakatulong itong video na to at mahilig kayo sa mga smartphone, huwag kayong mag-alala, nasa tamang channel kayo. Kaya please leave a like at subscribe na rin sa channel for more videos about sa mga bagong smartphone na lalabas pa sa market. Maraming salamat po.